Liwanag mula sa nakabukas na bintana at huni ng mga ibon ang nagpamulat sa mga mata ni Monica. Sandaling nag-isip kung nasaan siya. Saka mabilis na naupo sa higaan. Nakabaka sa kabilang bahagi ng kama na doon natulog ang asawa. Nasasamyo pa niya ang mabangong amoy nito sa unan. Kinuha niya iyon at niyakap. Lumipas ang magdamag na hindi na-consummate ang pagiging mag-asawa nila. Hindi niya mapaniwala ang ganon ka-considerate si Ruel. Ganon pa man, ay nagpapasalamat siya sa pagkaantala ng nakatakdang maganap. Naligo muna siya bago nagpalit ng damit. Maluang na t-shirt at maong na shorts. Saka lumabas ng silid at bumaba. Mabangong aroma ng nilagang kape ang naamoy niya at kumakalam ang sikmurang tinungo ang kusina. Dinatnan niya ang asawa na nagsasali ng fresh guyabano juice sa baso. Nakangiti itong bumati ng good morning na tinugon naman niya. Inabot sa kanya ang juice nang makaupo siya sa harap ng lamisang may nakahanda ng mga pagkain. Papaya, sinangag, itlog, bacon at pritong danggit at pusit ang nandoon. Pakiramdam niya ay lalong kumalam ang sikmura niya. Wala siyang nakikitang kasambahay kaya malamang asawa niya ang naghanda ng lahat ng iyon. Panibago na namang abilidad nito na ngayon niya lang nalaman. Sana ginising mo ko para natulungan kita. Nahihiyang wika niya, saka inilapag ang Diyos na napangalahati niya ang laman. Nagkibit balikat ang asawa. Nakasanayan ko na magluto kapag umuwi ako dito. Hindi na kasi ako kumuha ng kasambahay dahil bihira naman akong pumunta. Tanging si Mang Simeon lang ang katiwala ko dito na siyang tagalinis ng bahay at tagamantini ng mga halaman sa labas. Mahabang paliwanag nito. Gaano tayo katagal dito? 1 linggo, depende sa'yo. Alam mo ba na malapit lang dito ang resort? Ilang minute lang at nasa Bukana na tayo. Papunta tayo doon pagkatapos nating mamasyal sa Lansonisan. Doon din tayo matutulog mamayang gabi kaya magdala ka ng mga necessary things. Tugon ni Ruel sa kanya na sinilayin na ng kape ang tasa niya. Nagkibit ng balikat si Monica. You command everything, di ba? All I have to do is say yes, sarkastikong sagot niya. Nagsalubong ang mga kilay ng asawa. Monica, hindi kita inaalisan ng karapatang sabihin at gawin ang mga bagay na gusto mo. Hindi niya gustong makipagtalo sa umagang iyon. Pero muli niyang naalala ang eksena sa terasa. Taglay niya sa isip iyon kagabi bago siya nakatulog. At gusto niyang ilabas ang galit sa paraang alam niya. Hindi ba pag-alis ng karapatan yung hindi mo pa ako asawa ay pinagbawalan mo na akong makipagkita kay Michael? Kumulimlim ang mukha ni Ruel. Nang araw na iwan ka niya sa resort ay inalis na niyang lahat ang karapatang makausap ka. Hindi dapat mangyayari ang nangyari sa atin kung hindi ako ipinagkailan ng mga tauhan mo nang bumalik sa resort si Michael. Akusa niya. Hindi alam ni Ruel iyon dahil hindi naman sinabi ng mga tauhan niya. Biglang dinampot ni Monica ang tasa ng kape at ininom upang agad ding bitawan ng mapaso. Napatingin sa itaas ng kesame si Ruel. Nilapitan ng asawa at hinawakan sa magkabilang balikat. Bitawan mo ko. Bakit ko gagawin yun? Masuyong wika nito at itinayo si Monica. Hindi ko alam ang tungkol dyan, pero ngayong sinabi mo sa akin yan, gusto kong bigyan ng umento ang mga empleyado sa resort.
Ikinulong nito ang asawa sa mga bisig at dinampayan ng halik sa batok. "Ruel, please." Si Monica na sa kabila ng inis ay nakakaramdam ng kakaibang init. "Ngayon mo lang ako tinawag sa pangalan ko. I like the sound of it from your lips. Just like Carrie's." Mula sa baywang niya ay tumaas ang mga kamay ng asawa at marahang hinaplos ang dibdib niya. Napaigtad siya ng kaunti at napasandal sa dibdib nito. Nagpumiglas siya at sinikap alisin ang mga kamay nito. Subalit hindi iyon inalis ng asawa doon. Sa halip ay itinaas ang t-shirt niya at ipinasok ang mga kamay sa loob. Parang gustong manlambot ng mga binti ni Monica sa ginawa ng asawa. Idagdag pa ang masuyong paghalik nito sa batok niya. Tila may mga mumunting apoy na nagsindi sa katawan niya. "Stop it, Ruel. Ayoko ng ginagawa mo." Iba ang sinasabi ng katawan mo, Monica. Kinukontra ng katawan mo ang sinasabi ng bibig mo. Sagot ng asawa na bahagyang kinagat ang tenga niya. Napahiya si Monica at mabilis na kumawala. Malakas na tawa ang isinagot nito. "Believe me, sweetheart, I won't take you there. I'll take you to an enchanted realm, to the wildest of your imaginings, and that you'll beg me not to take you back to reality." Nagpupuyos ang loob na mabilis tumakbo pabalik sa itaas si Monica. Pabagsak siyang naupo sa harap ng tokador. Wala sa loob na kinuha ang brush at marahas na sinuklay ang buhok. Mula sa salamin ay nakita niya ang pagpasok ng asawa sa kwarto. Sa pagkairita ay muntik na siyang napamura. "Nice lady doesn't swear." Puna nito sa kanya. Muli ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Mula sa salamin ay tila slow motion na bumaba sa balikat niya ang mga labi ng asawa. At muli, ipinaloob nito ang mga kamay sa t-shirt niya. Sa pagkakataong ito ay tinanggal nito ang hook ng bra niya na nasa harapan. Ang sabi mo pupunta tayo sa resort? Sinikap pa rin niyang i-divert ang usapan at atensyon nito. "I changed my mind." Sagot nito na iniharap siya. Sinikap niyang patatagin ang sarili at huwag maapektuhan sa ginagawa ni Ruel. Iyon ang alam niyang depensa sa sarili. Ang huwag mag-respond. Unti-unting tinanggal nito ang suot niya. Hindi pa rin siya kumikilos. Pilit nag-iisip ng kung ano-ano. Siguro sa ganitong oras ay patungo na sa opisina si Joanne. Ganon din ang Tito Rick niya. Subalit, lahat ng mga iyon ay naglahong tuluyan sa isipan niya nang maramdaman ang mga labi ng asawa sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay muling naglakbay pataas sa leeg niya at sa kanyang mga labi. Sinambit niya ang pangalan ng asawa sa tila kinakapos na tinig. Pakiramdam niya ay sinisigaan siya at wala siyang lakas upang patayin ang pag-aalab ng mga apoy sa katawan. Ipinikit ni Monica ang mga mata. Ang hindi ginawa ng asawa ng nagdaang gabi ay itiniloy nito ngayon, in a broad daylight. At tulad ng sinabi nito sa kanya sa ibaba, dinala siya nito sa isang di maipaliwanag na kasiyahan, to an enchanted realm, to the wildest of her imaginings. Makalipas ang ilang sandali ay nanauli sa normal ang pag-iisip ni Monica. Hindi siya kumibo ng yakapin ni Ruel. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Gusto niyang masuklam dito dahil sa ikalawang pagkakataon ay nagawa nitong angkinin, hindi lamang ang katawan niya, kundi maging ang isip at damdamin. Mula sa pagkakayakap ay kumilos si Ruel. Dumapa at tinitigan siya. Tumagilid siya upang umiwas subalit hinawakan nito ang mukha niya upang iharap. "Look at me, sweetheart.
Hindi kita tutuksohin. Masuyong wika nito. Bakit kailangan pa ng confrontation? Galit ang nadama niya. Hindi niya gustong tanggapin at iparating dito na ganoon na lang siya nito kadaling pag-initin. Anong gusto mo, Ruel? Bigyan ko ng evaluation ng kakayahan mo sa sex? Tuya niya. I never had sex with you, Monica. Itanim mo sa isip mo yan. I made love with you the first time. And again today. I just made love to my wife. On both occasions. I consider not only my own pleasure but yours too. Kung gusto mong isalba ang pride mo, leave a small amount of gratitude. Saka ito ngumiti ng patuya. Ibinuka niya ang bibig upang sumagot, subalit anuman ang nais niyang sabihin ay hindi niya nasabi dahil tinakpan ng mga labi ni Ruel ang mga labi niya. Marahas na halik na sa isang iglap ay natapos din. Tumayo ito at nagbihis. Sinabing hihintayin siya sa baba bago tuluyang lumabas.